Okay, ang panel natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron tayong voltage na 393 volts DC. Okay, yung isang string natin, ito yung first string, yung second string natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nandun yung isa. Ang voltage niya ay 306 volts DC. First string, second string. Okay, connected na yung bracket ng ating Dynes battery na 51.2 volts, 100 ampere hour. Connected na yung ating Solis hybrid inverter. Connected na yung kanyang DC circuit breaker and SPD. DC SPD. And then yung circuit breaker ng ating backup, and then yung edge side DC circuit breaker from battery to inverter. And then ito yung ating AC circuit breaker ng ating main sa grid DU. Then yung ating ATS, and then ito yung kanya control, yung relay. Ang kulang na lang sa setup, AC, SPD. May measure natin yung mga voltage. Pakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung voltage. And then dito, yung sa RJ45 sa kanyang can, and then dito sa BMS. Yung battery natin, positive, negative. Yung kanyang on-off power switch, ito. At naka-on. And then naka-master. Lead on. Yung master natin is pin number 3. Ayan, state of charge. Charging siya. And then run. Yung RJ45 natin connected sa can. Yung can natin connected sa BMS. Ito, BMS. And then yung ating CT connected dito sa 1 and 2. Yung 1, white, and then yung 2 is black and white. Yung ating battery connected dito sa left side, terminal ang battery natin. Battery terminal, positive. And then battery terminal, negative, sa right side. And then yung grounding natin, PE, protective earth, yellow-green. And then yung backup, line and neutral, or line 1, line 2. Pwede rin AC1, AC2. AC1, AC2 sa grid side, ground. Yung ground natin, connected dito sa DC, SPD, sa ground, protective earth. And then, diretso doon sa ating grounding rod. Ang kulang na lang sa setup, AC, SPD. Yung meter grid, metro natin sa DU, connected dito. Sasalubungin yung grid, ito yung AC circuit breaker ni grid, DU, interconnected sa AC circuit breaker ni Solis hybrid inverter. AC circuit breaker ni inverter from grid side. Then ito yung backup side, AC circuit breaker. AC circuit breaker ni DU. ATS, backup side, and then DU, edge side. Yung ilalim, ayun, load side. Main voltage natin, from DU, line 1, line 2, pumasok sa line in ng AC circuit breaker, lumabas sa line load. And then yung line load, line 1, line 2,
kasalubungin yung AC1 or AC2 ni grid side inverter. Ito yan, line and neutral, LN, line 1, line 2 or AC1, AC2. Ngayon yung ating TV, i-measure natin yung voltage, yung MPPT1 from first string. Select natin yung DC. Positive, negative. 380 volts DC. First string. Yung second string natin, 311 volts DC. Yung ating TV is connected, yung positive, negative, from doon sa ating photovoltaic PV module, and then nakaparallel itong DC SPD, positive, positive, and then dito same lang, yung positive ng PV natin, yung DC circuit breaker connected sa DC SPD natin sa positive, and then yung negative connected sa negative ng DC circuit breaker. Yung ating battery, eto, positive, negative, and Wi-Fi, antenna, grounding, backup, grid side. Yung grid side connected dito sa AC circuit breaker natin. And then ulitin ko, yung line load, sasalubungin niya or interconnected siya dito sa line load ng ating main AC circuit breaker, Pandio. Ang ating harvest is 4,113, and then nag-import ng 74 watts, yung 2,806 watts pumapasok sa battery kay Dynes. Ang ating grid side, yung load natin is 1,350 watts. Dito sa settings, yung battery natin Dynes, dito i-input natin dito is Dynes LB, and then lithium battery. Kayo na yung bahalang mag-set ng parameter sa charging and discharging current. Sa mga subscriber natin, sa tatanong how much yung expenses natin dito, same setup, 8 kW, and then Dynes battery, 51.2 volts, 100 ampere hour, included yung ating mga circuit breaker, DC, AC, and then APS, A-links, bracket, mid lamp, at kasama pa yung mga combiner box, PV cable, and then conductor natin para sa AC, worth less than 300,000 yung ating expenses. And then nag-add tayo ng power volt ammeter connected sa DU, and then power volt ammeter connected sa hybrid inverter natin, connected sa Solis hybrid inverter natin. Ma-monitor natin just in case na wala yung cellphone nyo at makita nyo yung harvest, and then power ni inverter natin, and then yung power ni DU. At maraming salamat po sa inyong mga panonood sa video natin regarding dito sa mga hybrid solar inverter, and then doon sa paggawa natin DIY ng sarili nating inverter na galing sa Shopee, yung mga MOSFET, yung IGBT, and then yung mga ating mga capacitor, and then yung ating power board. Thank you po sa mga nanonood at sumusuporta sa channel. Thank you po.